Ang luma at ang bago, ang antigo at ang moderno, matagumpay na napaghalo ng China, pati na sa mga lugar na pwedeng pasyalan dito. Hindi ito konting bato o konting semento lang. Sandamakmak na kapag pinagpira-piraso, maaring palibutan ang buong mundo. Ang pinakasikat na sigurong pader sa buong daigdig. May habang 13,000 miles. Sakop ang 15 mga probinsya ng China. Ang pinakasikat na pasyalan sa Beijing o sa buong China pa, ang Great Wall. Mr. Lee, what does those characters say? That is Qianmao's point. What saying, does it say? 不到长城非好汉 means that you won't be a great man if you do not come and climb on the Great Wall And have you climbed the Great Wall? 100 times. Oh, so you're a very great Yes. man. You're the greatest man. Maaring akyatin at masilayan ang Great Wall mula sa iba't ibang mga parte o section. Pero ang pinakasikat sa mga ito, ang Badaling. Karamihan sa mga turista dito pumapasok. May mga parts na madaling lakaran, pero pagka you go further up para malayo ka sa maraming tao, yun yung medyo paakyat, yun yung medyo mahirap. Pero otherwise, kung dito, medyo may mga parts naman na patag lang. So one item off my bucket list, nakarating na rin ako dito sa Great Wall of China. Hindi pwedeng nagpunta ng China nang hindi nakikita at naglakad sa Great Wall. Nakamamanghang isipin kung paano kaya nila nabuo ito. Brick per brick, stone by stone. Base sa kasaysayan, itinayo ang Great Wall para protektahan yung majority ng mga tao dito sa China noong unang panahon. Laban sa mga maliliit na army na mayat maya ay lumulusob sa kanila. Ang irony lang doon, itinayo ito to keep people out during the old days. But now, there's no stopping millions of people every day from coming here. Hello! What do you think of the Great Wall? It is impressive. Where are Yeah. you from? From Russia. Спасибо. Спасибо. Where are you from, sir? Spain. From Spain. ¿Cómo está? Muy bien, Great Wall, muy hermoso. muy hermoso. Difícil climbing, eh? Poquito. Poquito difícil. Gracias, muchas gracias. Magja-jump shot daw tong mga Indonesian tourist na to dito sa Great Wall. Okay? 1, 2, 3. Ah, very nice. Can you see? Can you see? Okay. Terima kasih. Okay, bye-bye. Ito ang isa sa mga nagsisilbing pahingaan ng mga gwardya ng Great Wall nung araw hanggang ngayon. Pag mainit ang panahon, surprisingly malamig sa loob. Sa saglit naming pamamahinga sa isa sa mga guard towers ng Great Wall, napansin ko ang isang matandang babae na naka-wheelchair, ang kanyang mga paa napakaliit. Tingnan natin kung yung comparison ng paa. Ako, size 8 ako sa rubber shoes na ito. Tingnan natin yung paa ni Lola, oh. Parang kalahati ng paa ko. 5 years old pa lang daw ang lolang to. Binabound niya na yung paa niya, kaya ang liit ngayon. Resulta ng sinaunang tradisyon ng mga Chino na illegal na ngayon, ang foot binding at mamanhid. Sa Hokkien, no, ang tawag namin pak ka. Ang sabihin ng pak, nakatali, ka, paa. So literal na paang nakatali. Sinasabi nila nung araw, pag mas maliit daw yung paa, yung babae, mas maganda yung background kasi hindi daw kailangan magtrabaho. Parang doon niya siya. Pag ikaw ay maganda ang background mo, mas mabilis kang makahanap ng lalaki. Is it painful? Yes, very Painful? So can she walk now? Now she cannot walk. She's able to walk. She still worked when she was about 60, 70 years old. How old is she now, Mr. Lee? He said 98. 98. Ang mga babae sa bahay lang at hindi dapat naggagagala. Sa paglipas ng panahon, tinanggap ng mga Chino na hindi ito makatarungan, hindi makatao, lalo't parang nadideform ang paa ng mga kababaihan. Lotus feet ang tawag dito. Bihirang-bihira na ngayon makakita ng katulad ng paa ni Lola. Kahit dito sa China kasi bawal na yung
nagbabound ng paa. Grandma, thank you. Thank you, Grandma. Thank you. Thank you. Dito man sa Pilipinas, may mga napadpad ding mga Chino na ang mga paa naka-footbind. Kabilang na si So Cheng Kam. 4 na taong gulang pa lang daw, ifinu-footbind na ang kanyang mga paa sa China. Kwento ng manugang ni So Cheng Kam na si Pasita, araw-araw daw nilang pinagtutulungang linisin ang paa nito. Kasi nakadikit na gano'n yung mga finger niya eh. Dapat nililinis ko ng tuyo na towel para may at saka ginugupitan ko pag mahaba na yung kuko. Ito ang mga gamit niyang sapatos noon. Parang sapatos lang ng manika. Pinasadya pa raw ang mga ito sa Hong Kong. Kahit na gano'n ang paa niya, maliksi siya maglakad. At saka magluto, maglinis ng bahay. Nanirahan sila sa Angeles, Pampanga, kung saan sila bumuo ng pamilya. Nagkaanak sila ng mga babae. Pero hindi na raw ipinilit ni So Cheng Kam ang tradisyon ng foot binding sa kanila. Ayaw. Dito sa Pilipinas, wala namang ganon. Galing sila sa China. Magmula China, ganon ang paa ng mama ko. Hindi namin nakita. Hindi kami nakapunta dyan. Pumunta lang dito, nakita na namin yung paa niya, ganon. Ang gustong magpaganon paa. Kahit anong gawin mo, wala. Sinong gustong gumano, hindi ka makalakad, ang hirap maglakad yun. Taong 1996, pumanaw siya sa edad na 103 years old. Sunod sa kaugalian ng mga Chino, ang mga dati niyang gamit. Sinunog, pati na ang lahat ng kanyang mga napakaliliit na sapatos.